Nag-ano ko dito mga tiyayin, naghugas ng mga pinggan, mga baso. Tuloy na natin ito dito mga gawain sa kusina para hindi ko na ito hindi na ako ma-stress dito. Kunti lang naman ito kung kainan naman namin ni JT kanina. Wala tayong wala tayong ibang ginagawa dito sa bahay, mga trabaho lang sa bahay lang talaga mga tiyayin. Ito lang ang natin, ang ating mga assignment na everyday talaga ginagawa. Walang diop sa sa bahay. Kailangan lang natin ito tapusin kasi ang pangit mayroon tayong natirang kuwan dito. Mga hugasin, mga ganyan mga tiyayin. Tapos na ako lahat sa mga nakapag-washing na rin ako sa terrace namin dyan, sa porch. Yung nilagyan ko ng mga aso. At nakapaglibot na rin ako sa ating mga bakuran. Walis na tayo sa ating bakuran. Inagahan ko mga tiyay kasi baka mamaya ulan na naman, no? Mas maigi yung medyo maaga-aga ang matapos ang trabaho para pag umulan mamaya wala na tayong iisipin pa kasi tapos na natin ilinis ang ating kapaligiran. Lahat ng mga gawain ng bahay matatapos na rin. So ngayon, ito na lang mga tiyay. Ito na lang sa bangira at magwalis na rin tayo dito sa sa sahig natin sa sala at saka sa kusina. Yun na lang. Hindi na tayo tambay-tambay na tayo sa sala. Manood na tayo ng TV. Manood tayo ng ating mga gustong panoorin sa YouTube. Yan na lang. Ewan ko man kaya mamaya mga tiyayin dyan. Wala kasing dito. Wala nang mga supply namin dito ba. Supply. Wala nang mga ulam. Meron pang dilata dyan pero kukunti na lang ba. Sa rep natin parang iwan ko. Kunti na lang talaga mga tiyay. Pero yung yung pagkain ng aso natin, mayroon na. Hindi ko lang nakuha. Hindi pa na-pick up ni Walter. Pick upin na lang yun mamaya mga tiyayin. So, dahil tapos na rin tayo dito. Ito na lang. Punas-punas na lang. Punas-punas na lang. Okay. Tapos na tayo. Mamaya na naman. Mamaya na naman mga tiyay. So, tapos na tayo sa ating sa kitchen. Dito sa Bangira. At ayan basang-basa pa. Tika muna ha. Ayan.
Basa pa yan. Kasi wawashing ko lang diyan mga tiyaying. Oh. Basa pa ang kasi itong mga aso natin, andito lang natin sila nilagay mga tiyaying, wala silang cage. At hindi natin pwede sila na palabasin diyan sa labas. Sila, madapuan ng mga insekto. Yung mga mga ticks and fleas and garapata at iba pa. So mga tiyay, medyo okay na tayo dito. Ayan na. Medyo okay na tayo. Ito na lang, sahig na lang mga tiyaying. Ito na lang talaga ang sahig. At yung room ko doon sa itaas. Ayan may mga Yung room ko sa itaas. Kagabi ko yun nilinis. At ngayon, dito na lang ako sa baba mga tiyaying. Mamayang hapon, dyan sa terrace na naman, sa itaas, doon na naman ako magwalis-walis. So, okay na dito mga tiyay. Mga tiyaying, dinalan tayo ng langka. Napaka-favorite ko pa naman itong langka mga tiyay. At, tika muna, hanap muna ako ng lalagyan natin. Ito na lang siguro, Ito na lang siguro ang lagyan natin mga tiyaying. Kailangan kong tanggalin lahat yan sa kanilang mga sa pagtawag mga tiyay kanang iyang mga basta tanggalin lang. Yun. Siguro matamis to pero na-overripe na ba kasi last Saturday pa to binigay sa kay Rimrim at alam ni Rimrim na favorite ko to kaya nilagay din niya sa rip kaya nagkaganyan na Tingnan natin kung masarap ba. Tikman natin mga tiyay kung masarap ba siya. Kasi kung hindi naman siya masarap, pwede naman natin ito itapon. Overripe na kasi Overripe na si bangka. Kasi nababad lang ito sa ref. Matamis. Pero pagsabaw mo ito kang sintro rin? Bato ka? Dili kay na ipakuha. Hapit na ko itong feed zero. Wala pa ako sa kailan, be. Kaya ito, yan mo sa tabi sa Boswan. Ano naman? Ay, kaya pa. Kami kung magpay, kami kang sumunod na kawad ba? Kaya lang mo, mga mesa. Kaya kinis ako na ito, bakit ka lang dito sa SP? Kuha mo sa mesit. Kaya po ulit ako Sa palagay ko mga tiyay, kaya naging ganito itong bangka. Dahil 2 araw na nasa reef. Kaya medyo ba. Pero masarap pa naman. Matamis. Dito ka. Si Luca. Ayaw ko siyang papasukin dito sa sala. Ano na siya? Na-overripe na.
Super favorite ko talaga itong langka mga tiyay. Kaya basta sa ano ko, sa panglasa ko na ano siya, matamis o masarap po siya. Kainin ko talaga. Pero dahil overripe, sayang ba? Kasi na-overripe ang ano eh. Ma-overripe sa mga tiyay. Malamig, masyadong malamig. Kasi nakalagay ito sa rep. Malamig talaga mga tiyaying. Grabe ang lamig. Pero, grabe naman ang takaw ni tiyaying. Kung nabigay ito sa akin last Saturday, masarap to masyado. Hindi to maging ganito ka, ka-overripe. Hindi naman sa sira mga tiyaying, Hindi talaga sa sira. Pero kitang-kita na overripe talaga sa. Kitang-kita talaga sa sa kanyang tsura na naging overripe. Lagay na lang natin dyan. Ito, yung mga ganito niya, medyo, talaga. Tawag niyan Murag, nakuha siya mga tiyay ba? Wala na siyang dagta. Ang langka, pag sumubra na talaga sa pagkahinog, parang may mga na ba? May mga dark spots sa pinakailalim. Gaya nito mga tiyay, ganyan, ganyan ang mangyari. Ayan, Mangingitim na sa mga tiyay. Pero sayang naman. Tanggalan ko na lang ng Doon natin itapon itong balat sa mismo sa basura namin sa labas. May na talaga, na talaga yung iba. Hindi na pwede. Grabe ka sayang. Iba pa naman ang ang klase niya, Juicy ba? Juicy na langka mga tiyayin. Ganito ang langka namin sa bukid noong kabataan pa namin. Ganito ang variety. Ganito ang ang quality ng bunga ng kanyang mga meat. Ganito
Kasi madaming langka na hindi ganito ang tsura. Pero ito, dahil nagka-overripe na siya, pwede pa man natin i-save yung iba. Kasi grabe si Ziki ka, mahilig sa langka. Ito, medyo na talaga. Over na talaga itong mga tiyahing ay. Ni samot siya ka overripe o ni samot siya ka mga tiyay nang ilagay nila sa ref. Parang na siya ba. Tama na to Tama na to mga tiyay. Sayang. Daming daming na waste. Tapon natin. Hugas muna ng kamay si Tiyay. Hugas tayo ng kamay si Tiyay. A few moments later. Hello mga tiyay, good afternoon. Oh, good afternoon na din. Good afternoon na pala mga tiyaying. 1:14 in the afternoon. So magandang tanghali sa inyong lahat. Once again, kasi nakapag good morning na ako kanina mga tiyaying. So dito tayo sa sasakyan natin. Nag-ano lang ako mga tiyaying. Sakay ra ba? Sakay ra ba? Hindi ko alam paano i-Tagalog yung sakay ra. Ayan mga tiyay. Sakay lang ko dito sa sakyanan mga tiyay. Boring na doon sa bahay. Isa lang. Mag-isa. At walang na. Ang bilis ko lang naman natapos yung mga gawain bahay. So, dahil si Rimrim ay may mga puntahan, ay sumama na rin ako mga tiyay. Ang buhok ko, grabe ang ng buhok ko. Wala kasing ko sana, plantsahin ko sana kanina. Kaso brown out ngayon sa mga tiyaying sa Valencia. Kaya mas maigi pa na lang ako. Sakay ako dito sa mga tiyay kasi makapag pa ako dito. Makapag charge pa dito sa sasakyan natin. So yun, walang klarong to mga tiyaying ha. Walang klarong puntahan. Basta dito lang ako dito lang muna ako sa sasakyan mga tiyay. Yan ang ating ang ating itsura ng ating lugar dito. Ito yung City Hall namin dito. Yan ang City Hall. Pero sa gilid lang yan mga tiyay, hindi makita yung front. Yan. Sunod ka? Ito mga tiyay. Ito yung City Hall. Kasi may may kunin na solicitation tong anak ko kasi bukas ay fiesta na sa kanila. Dito na lang kata sa rin. Ay. Magkang parking. Okay, mo na lang ko diyan na punuan sa kahoy. Ha? Diyan ko magulat-hulat. Pero mao lagi ni ang charger. So yun mga tiyo, City Hall namin. Yan ang aming City Hall. Yan.
Valencia City Hall. Yan mga tiyaying. At ang daming mga sasakyan. Gusto ko sanang Hello? ano. Ah. Hello. Saan? Napos tiyon. May kon po na po tiyon, man. No parking. Doon na lang Saan? tayo sa baba. Ah, grabe mga sakyanan Ah, dito. basta dai kabalo di ha, makakita na ka. Napa man ko diri ka sa tiyon, ya mato na ko kanan, congressman. Oh. Mora man ako nakaron. Ah, wala tayong gasol na eh. Post office. Post office natin. Wala naman Wala tayo. ko rin. Sige. Saan tayo para parking dito? Uy, puno. Wala kang maparkingan dito rin. Legislative building. Legislative building. Wala talagang maparkingan. Nan ko motor lang ito ko gina ba? Yan. Okay, magutong ko ang gyapon. Wala kay kuan rin. Sara magkang giubo na magkagmaayo makuha magigad sa kong video. Wala kay lakawa? Masama ang ano panahon. Wala kay lakaw? Wala. Abang ko lang dito ba? Motor lang ako, magparkingan diri. Unsa naman nung unire mo? Imo na po ko ihatod. Motor wala may. Dito lang sige sano ka parking. Wala pa man. Abi man kog naa pa kay lain inko mo adto kag muswan. Wala man nagkuan. Kapag itong ko wala ito buday ko. Unsa naman kari mo eh? Makuha ko rin na iba't iba. Mo kag klaro. Amin na nakapagay na kinaglagon. Kasi na to at least na view ka sa kwan. Diha magud sa gaisano kay. So yun mga tiyaying, stranded tayo dito sa gilid ng munisipyo. Wala tayong ano dito ngayon. Napakahirap. Ay nako. So yun mga tiyaying. Grabe ang bigat ng kalooban ko mga tiyay. Today kaya nga sumabay na lang ako ni Rimrim ng sabi niyang may mga puntahan siya dito sa sentro. Kasi sobrang bigat talaga mga tiyay. Bago ka ano lang namin bago lang kami na tapos mag usap ni daddy ni Ziki Boy. Dahil yung daddy ni Ziki Boy nandoon sa Australia. Citizen na rin siya ng Australia na. And then, gusto niyang kunin si Ziki, dalhin si Ziki doon para ma-citizen din si Ziki kasi naman may magandang future naman ang buhay doon kung papalarin, di ba? So yun ang yung ang nakapagpabigat sa aking kalooban mga tiyaying dahil yung anak ko rin na sa Japan ayaw din niyang padala si Zeki doon sa Australia dahil sabi niya hindi ko naman yan pipigilan pero bata pa daw 13 years old pa si Zeki. Ang gusto din ng daddy ni Zeki gusto na niyang kunin ngayon kasi natatakot siya sa mga sa mga buhay-buhay na mga bata dito sa Pilipinas. Simula ng dami ng mga bisyo na pwedeng anuhin ba ng mga bata, pwedeng tikman ng mga bata. Kasi yung edad na ganun, yun ang edad na kailangan natin silang bantayan dahil curious talaga sila sa mga bagay-bagay. So may point naman yung daddy na gusto niya maprotektahan yung anak niya. Pangalawa,
gusto din niyang ma-avail yung citizenship ni Ziki doon sa Australia kasi citizen naman siya doon. Yun ang ano namin, ang problema ko lang. Yung anak ko nga si Bem, yung nasa Japan, ayaw din niya. So medyo mabigat yung ano ko mga tiyaying, kalooban ko mga tiyaying kasi sa akin humihingi ng ano si Kirby, yung daddy ni Ziki. Sa akin humihingi ng tulong ba. Sabi niya, hindi naman daw ibig sabihin na kunin niya si Ziki, bawiin niya si Ziki o hindi niya ibalik sa amin. Ang gusto lang niya daw na maprotektahan niya yung bata kasi alam naman niya na yung anak niya nakipag ano na sa mga barkada ba, nakipag yung nakipag ano pang tawag niya, yung sumama na minsan sa mga barkada mga tiyay ba. Yun ang kinatatakutan namin dito. So nag-ano ako mga tiyay, parang grabe ang umiyak nga talaga ako kanina mga tiyay kasi sa puso ko maawa din naman ako sa anak ko si Bem kasi feeling ni Bem parang kinuha na lahat sa kanya mga tiyaying, pero para din sa akin hindi naman siguro ganun din. Siyempre naman lahat ng mga parents ay may ano naman sila, may ano ba yan, may feeling ba na dapat ilayo yung mga anak sa mga bisyo, baka ma-influence kasi ano ganyan naman talaga dito sa sa atin, lalong lalo na ako lang lula ang nag-alaga sa kanya. So mga parents ay ang daddy nasa Australia, ang mami ay nasa Japan. So napakahirap mga tiyayeng. Umiyak nga ako kanina mga tiyay. Di ko maisip-isip ba na mamimiss naman namin si Ziki, pero yung future ng bata ba, lalong-lalo na mga tiyay, may anak rin akong nawala dahil sa mga ano ba, sa yung mga nangyari dito sa ano natin sa Pilipinas din, ganun din yung eldest son ko mga tiyay. So dahil doon medyo ano na talaga ako mga tiyay, medyo grabe na talaga ang phobia ko sa mga ganun. Kung ano lang, kung gugustuhin ko lang na minuto-minuto maprotektahan ko dahil ayaw ko na mangyari ang mga masasamang mga pangyayari. Kaso lang hindi ko din sila hawak, hindi ko hawak ang minuto ng kanilang mga buhay-buhay kasi talagang aalis si Ziki sa bahay dahil nag-aral siya at ako'y naiwan lang doon sa bahay mga tiyay. So yun, sana ma-fix namin itong mga ganitong parang ano ba yung ganitong relationship ng parents kasi parang hindi sila talaga magkaibigan ba, wala silang ano. Dapat sana kung ako ang tanungin, gusto kong magkaibigan sila mga tiyayeng, daddy at mommy ni Ziki, para madali lang yung mga desisyon na bang ganun bitaw. Kaso lang yung daddy ayaw din tumawag sa anak ko, yung anak ko ayaw din tumawag sa daddy ni Ziki. So ako ang nasa gitna. Kung ako ang magpaliwanag sa anak ko, masamain din kasi parang nag-side ako kay daddy. Pero hindi naman yan ang nasa heart ko mga tiyay. Ang sa akin lang kasi ako'y nandito sa Pinas, ako'y makakita sa mga dito, sa mga happening dito, ako'y nakakita. So parang ako'y laging takot, ako ang laging takot na baka hindi ko magampanan ang pwedeng gampanan ng mga parents. So yun mga tiyay, sana ma-fix itong mga ganito mga release. Lumipat ako dito sa rear side, sa rear ng ating sasakyan mga tiyay, dito sa gitna.
Kasi pinatay ko tong sasakyan mga tiyay. Sayang ang sayang ang gas. Kailangan nating magtipid. Dahil kung di tayo magtipid mga tiyaying, mahirapan din naman tayo sa ating mga budget. So, ginawa ko, pinatay ko na lang siya at i-open ko tong door dito sa gitna. Gusto ko sana tong cleaningan tong sasakyan natin mga tiyaying napakadumi na ng doon. Wala. Tanggal na talaga yung niya, Expire na talaga tong niya. Yung na niya, natanggal na. So yun mga tiyayin, daming mga bagay-bagay na kailangan natin bigyan ng pansin. Bigyan ng maintenance. Kasi wala nang maintenance na maigi itong sasakyan natin mga tiyay. Hindi nga ito na linisan ng maayos. Mula nang umalis ako ng Japan. Napakadumi na ng ilalim. So yun mga tiyay, pati rin yung nating bahay, dami nating pwedeng gawin doon. Pero ang budget mga tiyay, yun lang ang problema. Kailangan talaga lahat ay may budget. So dito mga tiyay, nasa gilid po ako ng City Hall natin. Yan mga tiyaying opisina yan ng City Hall. Nandito ang licensing. Basta ilang offices ang nandito. Basta ang licensing natin nandyan. So ako ay dito lang muna sa tabi dahil nagantay ako ni Rimrim na babalik dito sa atin. So yun mga tiyaying, dami kong mga sinasabi kanina dahil totoong story yan talaga ng mga buhay namin. Yung minsan nga sabi ng iba, huwag na sa social media. Huwag na iparating or i-open sa social media. Pero dahil nasanayan na natin na may mga talaga, may mga problems na gusto nating i-share mga tiyay, kasi wala naman akong pagsiran doon sa bahay namin. Kadalasan ako lang ang nandoon mag-isa. Kaya yun ang yun ang mga bagay-bagay ba na minsan malaman din ng mga taga subaybay ko or taga mga family ko, friends ko dito sa YouTube. So yes mga tiyay, wala pa akong lunch. Nandito na ako sa malapit na mag 2 PM ata. So siguro kung hindi ako makaano ngayon ko na lang si Remrem siguro. Uwi na lang akong bahay.